So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ito lang no, dyan po sa nanonood ngayon, naniniwala ba kayo na itong PDEA leaks ay parte po ng plot ni Digong? Kasi ito mga kababayan, no, kanina, na content natin kanina, about nga po dito sa hakbang ng mautog. Di ba? Na alam naman po natin na isa po itong distab. So, ngayon mga kababayan, dyan po sa 3,400 po na nanonood, naniniwala ba kayo na itong ginagawa po ni Bato de la Rosa na PDEA leaks sa Senado, ito po ba ay parte ng destabilization plot na sinasabi nga po ni ano tawag nito? Ang sinasabi nga po ni Trillanes ngayon. So ngayon mga kababayan, no, ito basahin natin tong report na to. At dito mga ka-Streetwise, kitang-kita po talaga na napikon po talaga si Bato. So sabi dito no, sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes na may kaugnayan ang Philippine Drug Enforcement Agency PDEA leaks sa umano'y planong pagpapatalsik kay President Bongbong Marcos. Bukod pa dyan, nagre-recruit din umano ng mga miyembro ang Philippine National Police para sa Oyster Plot. Sabi po ni Trillanes yan. So ngayon, mga kababayan, para mas maganda, no, kasi medyo kinapos ako ng oras para mag-research, so panoorin na lang po natin yung report po ng News 5. Okay? Sige, panoorin natin to ha. Saan na ba yan? Sa umano'y planong pagpapatalsik kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon yan kay dating Senador Antonio Trillanes. Bukod dyan, nagre-recruit din daw ng mga miyembro ng PNP para sa Ouster Plot. Nasa frontline ng balitang yan si Maricela Lili. May bago na naman umanong plano para patalsikin sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Alegasyon ni dating Senador Antonio Trillanes, si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nasa likod ng plano. Based sa information namin, it's the Duterte camp. Ayon kay Trillanes, may mga aktibong senior members ng PNP na nagre-recruit para sa Ouster Plot laban kay Marcos. Gusto raw kasi ng kampo ni Duterte na makabalik sa kapangyarihan. Ngayon lang, ang nadagdag lang na dimension is kung magpa-power grab sila after June 30, pwedeng mag-re-election si Sara Duterte. Assuming it was done through an impeachment or yung withdrawal of support, kagaya yung ginawa ng EDSA 2. But if it's a straightforward people power or coup, ako naniniwala ang pauupuin nila si Duterte mismo. Minamadali raw ng kampo ni Duterte ang pagbuwag sa administrasyon dahil sa Hunyo o Hulyo ay ilalabas na umano ng International Criminal Court ang arrest warrant kaugnay ng war on drugs. Pero sabi ni Trillanes, hanggang ngayon wala pa namang nagre-recruit para sa Ouster Plot. Maging si Senador Bato de la Rosa bumuelta kay Trillanes. Sinabi kasi ng dating senador na ang tinaguriang PDEA leak na nagdadawit kay Pangulong Marcos sa illegal na droga ay bahagi ng Ouster Plot laban sa kanya. Si Senador de la Rosa, nakaalyado ni dating Pangulong Duterte, ang nangunguna sa investigasyon ng Senado sa isyu ng PDEA leaks. Oh, yan na. Sorry, nawala ko. So yan na. So ngayon, kinoconnect ngayon ni Trillanes yung ginagawa po ni Bato sa Ouster Plot ni Digong laban kay PBBM. So, ito lang no, kasi alam naman po natin na itong si Bato de la Rosa is kasama din po siya sa mga nakasuhan po or wala pa pala nakasuhan sa iniimbestigahan po ng ICC. Kasama po si Bato. So, ngayon kung ito lang no, ito yung connect the dots na merong ebidensya. Sa tingin nyo ba, merong kinalaman yung ginagawa ngayon ni Digong na hakbang ng mautog, at alam naman po natin, di ba, yung panawagan po ng hakbang ng mautog ay BBM resign. And then, ito naman si Bato, gumagawa naman ngayon ng PDEA leaks na hindi naman dapat pinapansin, pero tinuloy niya pa rin. At plano pa talagang gumawa ng pangatlong hearing. Di ba? So, ito ba connected ba to? So, ngayon mga kababayan, ayun paki-comment lang dyan especially sa team replays kung naniniwala kayo kung interconnected tong dalawang issues po na to. And then mga kababayan, ito pa. Okay. I am a rightist. I don't want to. So dahil nga po sa sinabi po na yan ni Trillanes, si Bato po napikon. Napikon po yung Mamang Kalbo. Napikon po si Boy Puncher. So ngayon, tandaan natin yung narrative ng content Ang sabi ni Trillanes, connected daw po itong PDEA leaks
para pabagsakin si PBBM at iupo si Sara Duterte bilang presidente. And then para absuelto si Bato sa ICC. Kasi isipin niyo mga kababayan kapag si Sara Duterte po yung naging presidente, may kapangyarihan si Sara Duterte na pigilan ang pagpasok ng ICC. At 10 taon po yan mga kababayan. 10 taon po yan. Kasi kung sa July nga mapabagsak nila si PBBM, so ibig sabihin nun merong 4 na taon si Sara Duterte. Magre-re-election yan. Siyempre kapag re-election, merong makinarya, may pera, so posibleng manalo yan. So ibig sabihin nun, another 6 years. So 10 taon mga kababayan, magiging presidente ulit si Sara Duterte. So ngayon, dahil nga po dyan sa sinabi nga po ni Trillanes, ito ngayon ang sagot ni Bato. Panoorin nyo to Sige. I don't want to destroy the existing establishments. Sumusunod po ako ng batas. Kung si Trillanes ay destabilizer, Senator Bato is ano bang opposite ng destabilizer? Stabilizer. I want a stable government. I want a stable dispensation. Stabilizer pala, hindi destabilizer. Stabilizer stabilizer. Hindi destabilizer. Kayo naman masyado naman kayong stabilizer sabi niya. Siyempre nagsalita ngayon yung mga media, destabilizer. Kasi ayun napakarinig destabilizer. Ayoko po na masira yung ating gobyerno. Kung masira ating gobyerno, masira ating pamumuhay. Di ba? Kaya huwag mo sabihin na ginagamit ako sa isang plot to ouster the president. No! My God! Pikon na pikon po si Bato. Pikon na pikon po siya kay Trillanes. Never! Kaya nga, sabihan mo si Trillanes, sabihan mo, kung ikaw nagpapagamit sa politika, ako, never ako magagamit, Kung ikaw ginagamit na noon ng political party mo para siraan si President Duterte, para gibain. Gina G talaga, no? Gina G Ang siya. administrasyon ng President Duterte, ako! Hindi ako magagamit ni President Duterte. Magkita kay Trillanes. Sandali ko lang po yung line of questioning, Sir John. Ang sabi po ni former Senator Trillanes is the ICC warrants will be issued by June or July this year. Did you get your statement or reaction? Pakiulit, hindi ko klaro. Ang sabi po ni former Senator Trillanes is maaari na daw po mailabas ang ICC warrant by June or July. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Sabihan mo! Sige ka lang, ngak dyan ang ICC. Sige! Go ahead! Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka, ikaw mismo magpusa sa akin. May kadapi ko na lang yan. Well, actually, no? May mga kakilala po akong vlogger na malapit kay Bato. Well, ang sabi naman sa akin niya is mabait naman daw po si Bato. Mukha namang mabait talaga si Bato. Yun nga lang pikon. At syempre, kaya medyo nababash ngayon si Bato kasi nga po, nakadikit sa Duterte Ayun yun Di ba? So ngayon mga kababayan, pikon talaga, isipin mo, di ba? Pati si Marlica pinatulan, Diyos ko naman. Senador ka, pinatulan mo yung isang chismosang vlogger. So ngayon, nasagot ni Trillanes. Si Trillanes lakas mga asar, sabi ni Trillanes. So, shinare niya yung video. Sabi ni Trillanes, kung makareact si Bato, akala mo siya ang inape at pinatayan. Tingnan natin ang tapang niya pagdating ng ICC warrant. Ay, sorry. Hindi ko pala nakita. Ayan, ito pala yon. Sorry. Yan, hindi ko pala nailipat. So, yan mga kababayan. So, ito po sabi ni Trillanes. Ayan, So, shinare niya yung video. Anong sabi niya? Kung makareact si Bato, akala mo hindi siya ang inape, di ba? Akala mo siya ang inape at pinatayan. So, mga kababayan po kasi ito, ito lang, So, yung kahapon po kasing rally na papasukin ng ICC, so, naniniwala po talaga ako na may connection talaga si Trillanes, especially po sa mga biktima. Naniniwala po ako. Kasi mga kababayan, di ba sabi ko nga sa inyo,
na yung rally po na naganap po sa Senado kahapon na papasukin ng ICC, 2 araw po na preparation lang po yun. So sa tingin nyo ba, sa loob ng 2 araw, makakakuha kami ng mga pamilya ng biktima ng EJK ni Digong nang wala kaming connection? So, ang naging connection talaga namin dito is Magdalo. So nagpapasalamat po kami sa Magdalo kasi nga po sila po yung naging middleman po para makipag-ugnayan po sa mga biktima nga po ng EJK ni dating Pangulong Duterte. So, based on my sa aking pag-aanalisa na naniniwala naman po ako na mayroong connection si Trillanes sa ICC at saka sa mga biktima. So, kaya ngayon mga kababayan, kung magko-conclude po tayo kung ano po yung mga nangyayari, so talagang siguro malaki po talaga yung porsyento na totoo yung arrest warrant na lalabas sa June or July. So kaya nga po nagmamadali ngayon itong mga Duterte group, 'di ba, para makapasok po yung ICC. Ay hindi, para pabagsakin, sorry. So nagmamadali ngayon itong mga Duterte group para pabagsakin po si PBBM, maging si Sara Duterte po ang presidente at protektahan sila ni Sara sa ICC. So malamang mga kababayan, ito po yung pagkakataon na nagsisisi ngayon si Sara Duterte kung bakit hindi pa siya tumakbo bilang presidente. 'Di ba? Parang ganoon, malamang pumapasok na sa utak ni Sara Duterte 'yan na paano ba magsalita si Sara? Ay, dapat pala ako yung naging presidente, manggagamit. Itok-tok, itok-tok, itok-tok. Malamang ganoon, malamang. Nagsisisi na siya ngayon. So, ikaw naman kasi, bakit hindi ka tumakbong presidente? Di ba? Dapat pala magpagawa pala ako ng Budots dance dun, no? Pagawa kaya ako kay sino kaya? Siguro kay Don Kenkoy, kay Don Kengs. Pagawa kaya ako ng Budots, no? Para sa May 17, sasayaw po tayo. Ako yung leader. Itok, tok, 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 itok, tok, 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 itok. Itok. Yung nga lang, may utang pa ako kay Don Kengs eh. So yan mga kababayan, no? Itok, tok, 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 itok, tok, 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 itok. Itok. So yan mga kababayan. So kayo ba, naniniwala ba kayo sa ganyang klaseng narrative? Kasi ako, anong ulit? Akala ko ulit sayaw. Akala ko ICC rally ulit pala. Akala ko ulit akong sasayaw eh. So mga kababayan, ito no. So naniniwala ba kayo sa narrative po na to na posible talaga na ito ang pinaka-reason kung bakit nga po what they call this, kung bakit ito nga po yung ginagawa po ng mga Duterte group para po pabagsakin si PBBM. Ang pinaka-motivation ba talaga nila ay pabagsakin si PBBM at papasukan ng ICC? So, naniniwala ba kayo doon? So, dyan po sa 3,500 po na nanonood, sa hindi pa po nakakapag-like, palike na lang po ng video po na to. At dyan po sa Team Replays, so pakicomment na lang po yung masasabi nyo nga po sa content po na to. And then, itok. So, thank you mga kababayan. So, maraming salamat. No? So, salamat po.